dun sa mga nakafollow sa akin sa Instagram, nakita naman ninyo na pinost ko tong 10 perfume oils na pinadala sa akin ng Luxodor. So today, let's review. Yung foundation na ginamit ko today is a powder foundation, and this is the Aquasurance Compact Foundation. And yung lipstick ko is a lip liner na ginawa ko lang siyang lipstick, and this is MAC Soar. So, meron akong nakasave na notes dito para hindi tayo masyadong matagalan kasi 10 pabango to guys. And ilalagay ko sa description box below yung website kung paano at saan kayo makaka-order nitong oil na perfumes from Luxodor. So, few things before I share my experience dito sa isa-isang mga pabango, okay? So, most of the time, I've only applied it on my skin. Dahil strong concentrated na oil siya, hindi ko sila nilagay sa damit kasi baka magmancha siya. If gusto kong maglagay sa damit or kung gusto ninyong maglagay sa damit, i-dab nyo muna sa kamay, dab, not rub, dab, saka ninyo ilagay sa damit. Parang dab tapos yan, ganyan lang. Okay? So, this is a good base kung meron kayo nung original para mapalakas yung pabango. Apply this muna, then spray the original on top. Kung mag-apply nyo muna to sa skin, and then tsaka kayo mag-spray ng original on top, tapos spray pa kayo ulit ng original dun sa damit. Kung ayaw ninyong maglagay nito sa damit kasi nga baka mag-stain. So, ganito pala yung itsura niya guys, no? Rollerball type siya. So, 10 ml lang ang laman niya. A little goes a long way, as in sobrang oily niya guys, no? So, dahil rollerball type siya, ang dali niyang dalhin kahit saan. Actually, ilan yung nadala ko nung nagbakasyon kami, nung nagpunta kami sa Palawan. Ang liit lang niya, so ang dali lang niyang dalhin. So maganda to pagka magbabakasyon kayo and gusto ninyo iba-iba yung pabango na magamit ninyo, maganda siyang dalhin. Plus, masisave pa ninyo yung mga OG, yung mga original na pabango ninyo kasi hindi siya mababasag. Parang ito na lang muna yung dalhin ninyo. I enjoyed using this as parang retouch nung pabango kasi nga madali siyang dalhin. So, hindi naman lahat malakas, pero naglalast siya. May naiiwan siyang amoy sa skin. The longest time na nagamit ko or na-test ko to is parang mga 8 hours bago ako maligo ulit. Not all, pero yung at least yung iilan sa kanila. So, kung weak or mahina yung OG nito, yung kaamoy nito, or hindi nagtatagal, sabihin na natin, magandang alternative to. Or sabi ko nga kanina, pang-layer. Actually, nung kinontak ako nitong Luxodor, kung ano yung mga scents na gusto ko, ako yung namili nitong 10 scents na to. Kaya lahat sila appreciated ko guys, no? So mag-umpisa muna tayo dito sa may Chance Eau Fraiche. So sa initial spray, kaamoy naman niya. Kaso hindi siya, sabihin na natin, ka-sparkly or ka-bright nung OG. But after mga 2 minutes, magiging slightly brighter na siya and mas lalong mangangamoy siya. After mga 5 minutes, tatapang yung parang powdery na note, and alam mo kagad sa amoy nito na mas heavier siya, mas parang concentrated siya. So parang mas naging sexy siyang version nung Eau Fraiche. Pango guys. Etong L'Emperatrice yung next. Alam naman ninyo, gustong-gusto ko yung pabango na yon. Pero ang hina niya, but I love it. I don't mind kung medyo mahina siya. Pero syempre kung meron akong way para mas mapalakas siya, para mas lalong mag-last siya sa skin, di ba panalo? So eto, sa initial spray, kaamoy naman. But this one again is not as bright or parang mas sparkly nung OG. Siguro yung brightness kasi or yung parang sparkliness dahil sa alcohol content nung mga OG. Okay? And since mataas yung oil concentration nito, siguro kailangan nating tanggapin na talagang less yung parang sparkliness niya sa lahat ng scents na itong oil type na pabango. Kasi nga, mas mataas yung oil concentration niya. I hope naintindihan nyo guys, no? After mga 2 minutes, mas magiging fresh pa siya, pero not as sparkly pa rin nung OG. Hindi siya malakas, pero meron siyang slight na scent trail. Pag gumagalaw ako, mas naaamoy ko siya. Afternoon swim. Smells like very juicy orange and grapefruit na mix. Refreshing and uplifting. I think naamoy ko na yung original nito sa store nung nandun pa siya sa parang lumang store dito sa Greenbelt kasi nasa bagong store na siya ngayon. And laging mahaba yung pila guys, so hindi na ako nakakapasok ulit nung nalipat na siya dun sa bagong store kasi gusto ko lang naman mag-amoy ng mga pabango, no? I find it masculine kaya hindi ko siya binili nung naamoy ko siya sa store. And yes, even though refreshing, masculine siya. Ang masculine niya talaga guys. May malakas
siya na musk na lalabas parang after 1 minute. Unang pumasok sa isip ko, pag amoy ko nito, is yung Afnana Turathi Blue. Ganun yung amoy niya, yung parang sobrang hinog na orange. Kaamoy niya sa initial spray, pero magiging powdery kasi yon eventually sa dry down. Ito, hindi. Mag-stay siyang parang juicy lang na, parang orange. Maganda itong blind buy pang regalo sa boys, like yung mga high school student pataas. Black Afgano. Sobrang excited ako dito. Initial smell, okay? Maud siya na smoky. Sabi ng husband ko, pinaamoy ko kasi ito sa kanya, amoy siya na weak na oud na ang masculine. Even though sa husband ko, masculine to, sabi niya kasi hindi siya maganda gamitin ng babae. As in, parang panglalaki siya, sabi niya. I like it and I think I will wear it. Actually, dito sa lalagyan, ang naaamoy ko sa kanya is Tom Ford na parang leather na oud na pabango. Alam niyo yon? Maganda siya sa malamig na environment. After 2 minutes, I smell yung parang sweet, leathery na note. Na hindi to amoy na amoy dun sa initial na spray. Kaya nung naamoy to ng husband ko dun sa initial na spray, sabi niya kagad, ang masculine nito as in parang panglalaki siya. Pag lumabas na yung parang sweet na note nito, or yung sweet leathery na note, ang sexy na niya, guys. Ang sexy na niya sa babae, ang sexy na niya sa lalaki. Na-curious tuloy ako sa OG nito kasi hindi ko pa naaamoy yung OG na Black Afgano. This one is sweet, leathery, and smoky. Para siyang halo or combination ng Tom Ford na oud wood at saka ng Tom Ford na ombre leather, rocker chic ang naiisip ko na may gamit nito na babae. Good girl, gone bad. This smells really nice. Hindi ko siya naitabi dun sa OG kasi nung tinitest ko to, nasa Palawan ako, guys. Pasok to sa banga. As in, kaamoy niya. Amoy niya, guys. Strong, clean na white florals. I-check din ninyo yung review ko nung OG. Ililink ko dito. Ito yung pinakamalakas so far sa kanilang lahat. Lakas niya, guys. Love, don't be shy. Kuhang-kuha niya yung amoy. Malakas din to. Parang ilang dab lang. Okay na. As in, malakas na ang tamis. Sweet, marshmallowy na powdery floral. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Allure Homme Sport. I use this perfume kahit na panglalaki siya. Parang, I don't know why, naiisip ko pag gamit ko to, parang bumalik ako sa high school or college. I don't know why. Ganito kasi yung mga klase nung sikat na mga pabango dati. Ito, panalo din to. Ang lakas nito. Kuhang-kuha niya yung amoy ng OG. Clean, aquatic na fresh, and malakas din siya. And maganda rin tong i-blind buy sa lalaki pang regalo. Fleur Narcotic. Hindi ko pa naamoy yung OG nito. Pero kung ganito yung amoy nun, I love it, guys. Ito actually yung unang-una kong nagustuhan dito sa set na pinadala sa akin. Kasi inaamoy-amoy ko sila and for some reason, ito yung una kong nahila and nagustuhan ko siya kagad. Beautiful, creamy, and sweet siya na floral. Meron siyang dating na Love, Don't Be Shy or yung Oriana. Pero parang mas creamy to na floral. Hindi ko na itatabi, guys, pero sobrang ganda nito. Para siyang tuberose or jasmine. Hindi ko na na-check yung notes nito, guys, pero ang creamy niya na floral. Ang daming nagre-reklamo sa OG nito. Sa mga reviews nito kasi hindi daw tumatagal and parang ang mahal, hindi ko na na-check yung price nung OG pero nirereklamo nila na parang ang hina niya. This one, malakas din siya, guys, and to me, ang sexy niya na sweet floral na perfume. Although, kung meron na kayo nung Love, Don't Be Shy or nung Oriana, you might find it na parang kaamoy na, pero sa akin kasi naamoy ko yung creaminess nung floral niya. Parang dun siya na iba sa Oriana at saka sa Love, Don't Be Shy na parang yun kasing dalawa. Amoy na amoy mo naman yung matamis na parang something marshmallowy na note. I would recommend this as bridal perfume kung gusto niyo ng sweet, sobrang malakas na sweet and sobrang malakas na floral na klase ng pabango, but gamitin mo to sa malamig na weather. Dito sa Philippines, okay, yung burst season, umuulan kasi parang pag summertime, unless i-control mo yung gamit, baka masyadong maging masakit sa ilong, but it's so beautiful.
Greenwich Village. Meron ako ng OG nito and I like that. Sorry, hindi ko pa siya nare-review guys and hindi ko pa siya nasasama sa monthly favorites ko. Parang ine-enjoy ko lang siya. Inaamoy-amoy ko lang siya sa bote kasi ang mahal-mahal niya guys, no? This one is super lakas. Yung OG nito, malakas din guys. And this one, as in, super lakas niya na pwedeng sumakit yung ulo mo pagka nasobrahan mo yung lagay, okay? May ganun ding dating yung OG. So, konting dab lang talaga yung kailangan mo dito. Actually, even dito pa lang sa bato, naamoy ko ngayon, parang gumuguhit na siya kagad sa ilong ko sa tamis, sa lakas niya. Mas concentrated yung amoy nito. Syempre, oil kasi siya, no? Very sweet na parang Baccarat Rouge 540. Pero mas gusto ko to, or even yung OG niya, mas gusto ko compared sa Baccarat Rouge 540. Maganda tong ihalo sa Fleur Narcotic. Maganda sila. Nahalo ko sila by mistake. Ang ganda nilang i-layer together. Molecule na 02. So, meron ako ng molecule na perfume. I don't remember na kung 01 yun or 02. Decant lang yun, guys. And hinahalo ko yun, minimix ko yun, nililayer ko yun sa ibang mga pabango pag gusto kong tumagal siya and lumakas siya. Hindi ko pa siya nagagamit alone. So, hindi ko masabi kung paano siya alone. Yung meron ako na molecule. This one, amoy light citrus lang siya sa skin ko. Hindi ko pa siya natatry gamitin na umalis ako kasi nga dinala ko lang siya sa Palawan, tinest ko lang sa skin ko, no, as in konting dab lang kasi nga ang dami nila. So, hindi ko pa rin masasabi din kung ano yung reaction ng tao. Hindi ko rin siya napaamoy sa husband ko, no, nung tinetest ko siya sa skin ko. Hindi ko masasabi kung compliment getter siya. Yun yung gusto kong sabihin kasi may mga ibang gumagamit nitong molecule na pabango 01 or 02. This is 02 na compliment getter to sa kanila. Maganda to for everyday kasi amoy para siyang watered down na citrus, as in malinis lang siya. Ngayon, actually, hindi ko to nalagay sa notes. Ngayon, habang inaamoy ko to, kaamoy niya, dito sa lalagyan na, and scent memory nung nilagay ko siya sa skin, kaamoy niya si Hermes na, etong Le Jardin na Monsieur Lee. I hope nasabi ko ng maayos. Ilalagay ko dito yung name nito. Ngayon ko lang na-realize na medyo magkaamoy sila. Yeah, kuhang-kuha niya guys. Siguro sabihin na natin medyo mas parang watered down pa siya ng konti. Pero because this is oil concentrated, medyo mas, magkaamoy sila. Magkaamoy sila. Medyo mas amoy mo lang yung pagka-lemony nito. Pero medyo magkahawig sila. So kung gusto mo to, try this, itong Molecule 02. Thank you very much for sending me these perfume oils. I enjoyed this and uulitin ko, ilalagay ko sa description box below kung saan kayo pwedeng umorder nito guys, okay? So alin dito yung gusto ninyong i-try na scent? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!